sa Pilipino, DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras na balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Sa ating unang report, Pinoy nanalo ng milyong-milyong dolyar sa loto sa Canada. Narito ang report. Isang 41 anyos sa OFW sa Canada ang instant millionaire matapos manalo ng $32.7 million sa Montreal Grand 649 Lotto Jackpot. Inilarawan ni Patrick Estacio na surreal ang panalo niya nang matumbok ang winning combination na 6, 9, 30, 37, 43 at 49. Ayon kay Estacio, hindi niya inasahang mananalo dahil papasok na siya ng trabaho nang naisipan niyang tumaya sa loto. Sa report ng Journal de Montreal, ang unang akala ni Estacio ay nanalo lang siya ng $32,700 at laking sorpresa niya nang malaman niyang mahigit 32 milyong dolyar ang tinamaan niya. Dalawa ang trabaho ni Estacio sa Montreal para kumita ng maayos pero ngayon wala pa siyang desisyon kung anong gagawin sa limpak-limpak na halaga na kanyang napanalunan. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, nahaharap na sa patong-patong na reklamo ang isang motorista na umararo hindi lamang sa mga sasakyan, ngunit maging sa mga tao sa Makati. Kung ano ang sanhi ng mistulang pag-aamok ng sospek, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Ipinatawag ng Land Transportation Office ang babaeng driver na nakuhanan ng viral video ng pag-araro sa mga taot sasakyan sa Makati. Sa official Twitter account ng Land Transportation Office, pinahaharap si Jamie Camille Librohan sa investigasyon ng ahensya sa araw na ito para sa reklamong reckless driving. Si Brohan ang driver ng dilaw na Kia Picanto na nambangga ng mga tao, motorsiklo at sasakyan sa Rockwell Mall para matakasan ang mga humahabol sa kanyang gwardya. Kapag hindi sumipot ang babae, didesisyonan ng LTO ang issue at isa sa maaring abuti ni Brohan ay suspensyon o kanselasyon ng lisensyang magmaneho. Nagbigay ng pahayag ang ilang kaanak ni Brohan sa Makati City Police na meron itong bipolar disorder o diferensya sa pag-iisip. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, sa kabila ng ipinatutupad na no window hour policy, hindi pa rin naibsan ang masikip na daloy ng trapiko sa mga lansangan sa EDSA. Ayon sa MMDA, nakatulong lang ang pulisya para mabawasan ang mga sasakyan tuwing rush hour. Para sa kabuong detalye ng balitang yan, alamin natin mula sa report ni RH44, Vien Dacles. Tinawag
ng Metro Manila Development Authority or MMDA na hindi totally successful ang no window hour policy sa pagkontrol ng dami ng sasakyan. Paliwanag ni MMDA spokesperson Celina Pielago sa DZRH na katulong lang ang no window hour policy na mabawasan ng mga sasakyan sa lansangan tuwing rush hour. Binanggit ni Pielago na may mga dagdag na pulisiyang ipatutupad ang ahensya sa pag-asang makaluwag sa trapiko. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, balikan po natin yung crazy yellow car yun. Update tayo sa paggisa ng LTO sa lady driver o driver na umararo ng mga taot sa sasakyan sa Makati. Nandyan live si RHO5, Val Gonzales. Humarap na ba sa LTO, Val? Go ahead, Val. Val? Val, go ahead. Yes, Dennis. Dennis, bigong magpakita dito sa tanggapan ng Land Transportation Office ang pinagirang crazy lady driver na sangkot sa kontrobersyal na insidente dyan sa bahagi ng isang kilalang mall sa lungsod ng Makati. Sa halip na Dennis, ngayon lamang ay dumating itong isang abogado na nagpakilala sa pangalang Attorney Glenn Granado na maniyay siya yung legal counsel nitong lady driver. At tipid na tipid din yung mga pahayag nitong si Attorney Granado kaugnay doon sa kinakaharap na kaso ng lady driver. At aniya, kailangan kumuha muna sila ng kopya at nilalaman ng complaints na nirereklamo laban dito sa kanyang kliyente. At sa ngayon din yung pagdinig ay alas 10 ng umaga, subalit pasado alas 11 na. Ngayon lamang niya dumating itong si Attorney Glenn Granado. Wala dito sa opisina yung hepe ng Intelligence and Investigation Division ng Land Transportation Office na siyang haharap sana dito sa Adjudication Board. Wala rin dito sa tanggapan ng Land Transportation Office pero mayroong abiso itong mga tauhan ng Law Enforcement Service ng Land Transportation Office na mukhang dadalhin o sasamahan itong si Attorney Glenn Granado doon mismo sa tanggapan ni LTO Chief Edgar Galvante at doon na muna ito dahil yung supposed to be alas 10 na pagdinig ay hindi natuloy dahil nga sa isang oras mahigit na late yung abogado ng inaakusahang driver Dennis. Val, nasan daw yung kliyente niya? Dennis, tipid na tipid yung mga impormasyong ibinibigay ni kanyang pangalan kanina ay halos hindi ibigay nitong si Attorney Glenn Granado. Tipid na tipid din siya kanina. Tinanong ko kung itong si Jamie Camille Brohan ba ay kamag-anak nitong isang prominenteng personalidad sa ating bansa. Partikular na itong si Jambi Madrigal. Pero hindi daw niya batid kung mayroon relasyon itong si Jambi Madrigal at itong si Camille Brohan na siya ngayong subject ng isang pagdinig na ipinatawag ng tanggapan ng Land Transportation Office. At ang layunin Dennis ang pangunahing layunin ng hearing na pinatawag ng Land Transportation Office ay nakasentro doon sa kung kailangan bang tanggalan ng lisensya sa pagmamaneho o pribilehyo sa pagmamaneho itong driver na si Camille Brohan na gumawa ng ilang mga paglabag sa batas. Bagamat wala pa namang ipinafile na kaso sa kanya
na may kaugnayan sa kasong kriminal, Dennis. Oo. So ang gagawin lang ng LTO ngayon, yung hearing, yung tungkol doon sa revocation ng kanyang lisensya, dahil tama ka, lahat yata naabsuelto siya doon sa mga kasong dapat isampa sa kanya. Yung mga nabiktima yata niya, nakausap na niya. Nagkaayos na sila. Correct, Dennis. Oo. So, sa ngayon ang magiging purpose na lamang na nakikita ko rin dito, Dennis, base doon sa una ng mga kaso na ating natunghayan sa ganitong mga Dennis, mukhang mag-move lamang yung kanyang abogado na si Atty. Glenn Granado na bigyan muna siya ng kopya ng kung anumang complaints o reklamong ipinapataw sa kanyang kliyente. Di ba nasabi ni attorney kung saan na nakatira si Camille ngayon dahil yung mga media nagpunta doon sa bahay. Wala na daw doon Walang ganyang mga impormasyong ibinibigay ni Dennis. At hindi rin niya masabi, Dennis, kung ito bang si Brohan ay dati na niyang ipinagtanggol sa iba pang kaso o kahalintulad na kaso na kanyang ginawa dyan sa bahagi ng lungsod ng Makati, Dennis. Okay, maraming salamat, Val. Mula rito sa tanggapan ng Land Transportation Office sa Quezon City ng DZRH News, Val Gonzales, RH number 5, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat. Nagbabalita ng live si RHO5, Val Gonzales. Samantala, isa pa ring report, mga opisyal ng Transportation Department pinasisibak dahil sa kapalpakan. Magbabalita si RH14, Lieutenant Narciso Abinales. Hindi na naitago ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang pagkadismaya sa mga opisyal ng Department of Transportation. Tinukoy ni Alvarez sina Undersecretary Noel L. Quintanar, Assistant Secretary for Legal Affairs Raul Creencia at Assistant Secretary for Air Bobby Lim na anyay mga palpak kaya dapat nang tanggalin sa pwesto. Ayon sa Speaker, ang team na ito ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang dahilan kung bakit naaantala ang mga proyekto na makatutulong sana para maibsan ang problema sa transportasyon. Dinidribble anya ng mga ito ang mga proyekto dahil naghihintay pa ng emergency powers na igagawad ng Kongreso. Sinabi pa ni Alvarez na kargo ni Tugade ang kapalpakan ng kanyang mga tauhan. Pasaring ng Speaker, hindi na rin dapat ipagtaka kung bakit bigo ang kalihim na makalusot sa Commission on Appointments. Yan ang DZRH News, Lieutenant Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, pwede na pong bumate ang mga opisyal at tauhan ng NAIA ng Merry Christmas sa mga uuwing OFW at balikbayan. Kinumpirma ito sa programang Ireklamo kay Greco ni Airport General Manager Edmond Rial. Para sa kabuuang detalye ng balitang yan, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Pinayagan na ang mga opisyal at tauhan sa airport na bumati ng Merry Christmas sa mga umuuwing OFW at balikbayan. Pero idiniin ni Airport General Manager Edmond Rial na wala dapat hihintaying kapalit ang mga opisyal at tauhan sa mga palipara na babati sa mga dumarating na pasahero. Ipinatigil ang gawain ito sa airport base sa ulat na naoobliga o kaya'y napipilitang magbigay sa kanila ang mga binating pasahero. Karaniwang umuuwi ang mga OFW at Pinoy na nasa abroad kapag panahon ng Kapaskuhan para dito ipagdiwang ang importanteng okasyon. Dadating ho ng New Year, ang bati naman po natin is Happy New Year. Pero wala naman ho tayong inaantay na siguro kahit ikaw naman sabihan ng Happy New Year, hindi naman siguro implied na meron kang hiningi. Parang to me, it's something, it's a soft how do you call it? It's a cultural value na kailangan pakita natin na talagang tayo bumabati galing sa ating puso, pero walang ibig sabihin na meron tayong hinihing kapalit. Parang, ano ba to? Kasi nga sabi mo, it can be subjective or relative in terms of pagbabati. Basta sa akin lang ho, ang guidance ko, huwag kayong hihingi at huwag magpaparamdam ng humihingi kayo ng pamasko. Yun lang ho, simple as that. Yung gano'n lang po. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. On the part of the President in ordering the burial of the remains of the former President at the libingan ng mga bayani. Inumpisa na ng pamilya Marcos ang 9 na araw na novena para sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung ano-ano pa ang mga paghahanda ng pamilya Marcos, alamin natin sa report. Nagbabalik si RH48 Sheila Idubas.
Nag-umpisa na ang 9 na araw na novena para sa labi ni yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Batac, Ilocos Norte. Ang paluwalo o Prayer of the Dead ay paghahanda sa namatay na ililibing, gaya ng gagawin sa labi ni Marcos na ihihimlay sa libingan ng mga bayani. Sisimula ng opening ng novena dakong alas 3 ng hapon na pinangunahan ng kapatid ni Marcos na si Fortuna Marcos Barba at ng biyuda nitong si dating unang ginang at ngayon ay Ilocos Norte Representative Imelda Marcos. Natatapos ang huling araw ng paluwalo sa mismong araw ng libing pero wala pang petsa kung kailan ihahatid sa huling hantungan ang dating strongman, bagay na pinayagan ng Korte Suprema. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Naging emosyonal si Kerwin Espinosa nang malamang iuuwi na siya sa Pilipinas at gusto umano niyang masilip ang burol ng kanyang pinatay na ama. Kung anong oras dadating ang tinaguriang drug lord sa Visayas, alamin natin yan sa report ni RH44, Vien Dacles. Naging emosyonal at napaluha si Kerwin Espinosa nang malamang iuuwi na siya sa Pilipinas bukas. Ayon kay whistleblower Sandra Cam, nangako si Kerwin na makikipagtulungan sa gobyerno at ikakanta ang lahat ng nalalaman kapalit ang kanyang kaligtasan. Nagtungo si Cam sa Abu Dhabi para dalawin si Espinosa sa Al Watba Jail at nakita nitong pagpatak ng luha ni Kerwin na pinaghalong pangamba para sa kanyang buhay at sa kanyang hinaharap. Si Sandra ang nagbigay ng impormasyon sa Malacanang at kay PNP Chief Bato de la Rosa na nasa Abu Dhabi si Kerwin batay sa impormasyon ng isang OFW doon. Madala si Cam sa Abu Dhabi dahil mayroon siyang kumpanya ng cleaning services at trading firm doon. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, seguridad ni Kerwin Espinosa pagdating sa airport, tiniyak ng airport authorities. Magbabalita si RH06, Sherwin Bata Alvaro. Sherwin, gaano kahigpit? Sherwin? Dennis, nakahanda na nga ang lahat para sa pagdating mamayang madaling araw ni Kerwin Espinosa sa bansa. Kung walang magiging pagbabago sa biyahe, isasakay si Espinosa sa biyahe ng Philippine Airlines mula sa Abu Dhabi Airport bandang alas 8 ng gabi oras dito sa Maynila. Nakaposa sa escortan si Espinosa sa eroplano ng Abu Dhabi Police at saka naman ito turn over sa PNP bago lumabas ng eroplano pag landing nito sa NAIA. May dalawang option na nakalaan sa pagdating ni Espinosa sa Maynila. Ito yung kung ibababa siya sa tarmac at direktang isasakay sa armored van na magdadala rito sa Campo Crame o idadaan sa normal na proseso at ilalabas sa isang passage na hiwalay sa mga normal na dumarating na mga pasahero sa NAIA. Gayunman, walang malinaw na impormasyon ng Airport Authority dahil sikreto pa ang lahat ng preparasyon at saka nakikiusap rin ng Philippine National Police na huwag ibigay ang mga eksaktong detalye sa pagdating ni Espinosa mamayang madaling araw. Mula sa airport, idediretso naman si Espinosa sa Campo Crame kung saan ito ipoproseso at mabasahan ang kasong isinampa laban dito. Yan ang Geezer 8. Sherwin, yes, pero kung sakasakali, dahil maintindihan naman natin yun, hindi sasabihin kung anong eksaktong oras, pero may mga pagkakataon ba na ipipresent sa media itong si Kerwin? Mukha, Dennis, dahil ang abangan dito sa NAIA mahigpit na rin dahil halos sa lahat ng mga media outfits ay may mga nakadeploy na ng mga team na any moment ay magsa-set up at mag-broadcast rin live mula dito sa paliparan ng NAIA. Pero ang mga eksaktong detalye kung anong airline, anong eroplano ang sasakyan itong sa Espinosa sa pagbalik ng Pilipinas, yun yung wala pang katiyakan hanggang sa ngayon. Pero dun sa mga ilang impormasyon na nakukuha natin, may mga impormasyon na ang ginamit ng team ng Philippine National Police nang pumunta sila doon sa Abu Dhabi, yung biyahe ng Philippine Airlines at inaasahan nga natin na kung walang magiging pagbabago doon sa naturang biyahe, ang return flight din ito ay posible rin dito sa Philippine Airlines na eroplano. Oo. May impormasyon ka ba na itong pamilya ni Kerwin ay dadating sa airport para salubungin siya kahit paano makita man lang?
mukhang walang ganong preparasyon at walang ganong kahilingan yung panig ng pamilya Espinosa na mula dito sa airport may sasalubong na kaanak. Dahil ang magiging proseso ay lahat ay nakadepende arrangement na gagawin ng Philippine National Police. At ang pinakamahigpit dito, yung tagumpay ng PNP, napakahigpit na seguridad, hindi makakalapit. Yun ang parang sinasabi sa amin na imposible makalapit o makadikit ito kay Espinosa kapag ito'y dumating na dito sa NAIA. Oo, so ibig sabihin, pag madaling araw darating si Kerwin, hanggang madaling araw ka dyan, Sherwin? Pag ganon. Pag ganon naman siya. Oo, kompleto ka naman no? Ito na may bahagi na ating pagbabalik. Correct. Dito nga sa isa sa mga pinag-usapan ng mga kaso na ngayon nakatutok ang marami dahil nga doon sa pagkakaangkat nitong narco-politics sa ating bansa. Okay, maraming salamat, Sherwin. Live mula sa RH number 6, Sherwin Bata Alfaro naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live sa RH Show 6, Sherwin Bata Alfaro. Showbiz balita na muna tayo. Robin Padilla binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Duterte. Alamin natin ang report mula kay RH43, si Rocky. Matapos isilang ni Mariel Padilla ang kanilang panganay na anak, isa pang swerte ang dumapo kay Robin Padilla. Ito'y matapos na bigyan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte ng absolute pardon na magkita ang dalawa sa Malacanang Palace noong Martes. Dahil dito ang kaya't muling naibalik kay Robin ang kanyang civil at political rights, kung kaya't maaari na itong kumuha ng US visa para makasama na niya ang kanyang mag-ina sa Amerika at makaboto na rin. Sa pakikipag-usap sa mga reporter, sinabi ni Pangulong Duterte na matagal na nagtiis si Robin, kaya't nararapat lamang natanggalin na ang parusa dito. Kung matatandaan, nakulong si Robin noong 1994 dahil sa kasong illegal possession of firearms, kung saan nabigyan ito ng conditional pardon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Ngunit ayon sa Pangulong Duterte, wala siyang nakita na may masamang intensyon si Robin sa pagdadala nito ng baril. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Babala ito sa mga sumasampa sa escalator, ha? Iwasan po natin ang pagbibiro para hindi tayo makasira at magdulot ng panik sa ibang mga gumagamit ng escalator. Katulad na lang nitong lalaking ito na tumalon at nagbigti habang pababa ng escalator. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH44 Vien Dacles. Trending ngayon sa social media ang video ng isang lalaki na nagdulot ng panic sa loob ng underground station sa China. Makikita sa CCTV footage na tumalon ang lalaki sa escalator na naging sanhi ng bahagyang paghinto at pagkasira ng 4 na steps ng escalator sa Dongjimen Station sa Beijing Metro Line 2. Kitang-kita rin ang pagkatakot ng sumunod na commuter na napahawak ng mahigpit sa handrail. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung bakit tumalon ang lalaki, pero nakumpuni na ang escalator at wala namang nasaktan sa insidente. Ilang kaso na ng aksidente sa escalator ang naitala sa China sa loob ng 2 taon, kaya marami ng commuter ang natatakot na baka masiraan at masaktan. Nagpahayag naman ng pagkainis ang ilang netizen at dapat umano ay parusahan ang lalaki na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Isang paglilinaw, hindi po siya nagbigti, kumbaga nagbiro po. Yan. Okay, susunod. Sa ating good news, babalik ka rin sa iyong lupang sinilangan. Ito ang nangyari sa isang Pinay entrepreneur matapos na maabot na niya ang kanyang American dream. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya bumalik sa bansa para sa kanyang sarili. Dahil higit sa lahat, para sa kapwa niya Pinoy. Para sa kabuang Feel Good Report na yan, narito si RH09 Sunny Casulia.
Matapos ang American Dream, ngayon naman ay Filipino Dream ang tinatahak ng isang Pinay entrepreneur matapos ang 25 taong paninirahan sa Amerika. Sa kabila ng tagumpay na naabot ni Marie Cabuzora mula sa pagiging bahagi niya sa isang malaking advertising agency sa New York, iniwan niya ang lahat upang hanapin ang sarili at gumawa ng higit pa sa pansariling tagumpay. Hanggang sa makauwi siya sa Pilipinas at simulan ang Calabo Creamery na isang social enterprise na naglalayong matulungan ang mga maliliit at lokal na dairy farmers sa bansa. Ayon kay Cabuzora, hindi niya planong manatili sa bansa, ngunit dahil sa tinatawag niyang Filipino Dream o ang pangarap ng mga Pinoy na wakasan ng kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng pagbabayanihan, napagtanto niyang ito na marahil ang tungkuling nararapat niyang gampanan. Sa ngayon, bukod sa paggawa at pagbibenta ng iba't ibang dairy products tulad ng yogurt at butter, nakapagbibigay pa ang Calabo Creamery ng trabaho at mapagkakakitaan para sa mga local dairy farmers sa bansa. At yan ang ating Good News! RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Para sa ating Alam ba News, nitong nakaraang araw, nakaranas ng malawakang brownout sa Metro Manila. Pero alam nyo ba kung kailan naranasan ng mga pinakamalalaking brownout sa bansa? At kung ano ang sanhi nito, alamin natin sa report ni RH49, Rita Salonga. Nagpaliwanag na ang National Grid Corporation of the Philippines at Meralco sa naganap na biglaang brownout sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila at Cavite noong Martes ng gabi. Ayon sa dalawang kumpanya, nagkaroon lamang ng grid and line event fault at mabilis rin naman nila itong nasolusyonan. Dagdag pa ng mga ito, hindi lang naman ang mga plante nila ang nagkaroon ng aberya. Ang NGCP at Meralco ang may control sa Santa Rita, San Lorenzo at San Gabriel Power Plant. May mga kritiko naman na nagsasabi na baka di umano'y pakanalang ang biglaang brownout ng mga big-time power companies para masabi na kulang ang supply ng kuryente at may pagkakataon silang magtaas ng singil. Ngunit, base sa nakaraang press conference ng Department of Energy, sinabi ni Energy Undersecretary Felix Fentabella na may sapat na supply ng kuryente ang Pilipinas, lalo na sa darating na Kapaskuhan. Hindi na bago sa atin ang mga brownout. Madalas, dahil sa sinasabi nilang kakapusan ng power supply o kaya maintenance ng mga planta, nagkakaroon tayo ng rotating brownout. Alamin natin kung kailan nga ba tayo naka-experience ng malalang kaso ng brownout at anong dahilan kung bakit nangyari ito. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tzrhnews.com. Para sa Alam ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito, good news din para sa mga nilalamig tuwing gabi na imbento na po ang bedjet na ayon sa kahit na anong uri ng panahon o aayon sa kahit ng uri ng anong uri man ng panahon. Kung ano ang mga benepisyo ng comforter na ito, alamin natin yan sa report ni RH44 Via Douglas. Ba sa kuryente kapag mainit ang panahon dahil kailangan mong lakasan ang iyong aircon? At kapag malamig naman ang panahon, katakot-takot ba na kumot ang iyong ginagamit para lamang makaramdam ng init? Hindi mo na kailangang mag-alala dahil naimbento na ang isang comforter na kayang umayon sa lamig at init ng panahon depende sa iyong gusto. Ito ang BedJet Air Comforter Sheet na dinisenyo na may 100% soft cotton temperature na may magkahiwalay na hollow cavities. Dito ikinakabit ang BedJet Air Nozzles na siyang nagdidistribute ng init at lamig na temperatura sa kalahating bahagi ng kama. Kapag naka-on ang BedJet, nagiging puffy, malambot at down-filled ang air comforter. Ngunit kung susuriing mabuti, nagkakaroon lamang ito ng conditioned air mula sa BedJet kung kaya't nagiging malambot,
magaan at nagiging cozy comforter ito. Tulad din ng ibang top sheet, maaari itong labhan ng paulit-ulit. Ito rin ang itinuturing na pinakaunang warming and cooling blanket para sa iyong kama. At yan ang ating news coverage, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, para sa ating special report, toilet system na environment-friendly na imbento. Alamin natin sa report na ito. Naimbento na ang isang toilet system na hindi lamang makakatulong sa kalikasan pero makakatulong rin para makatipid sa tubig, lalo na ngayong may nakaambang water crisis sa Metro Manila. Sa pamamagitan ng Green Eco Toilet System ni Daniel Camacho, isang insurance salesman, maaari nang maipon ang mga tubig na ginagamit sa pagligo at ma-recycle ito na pangbuhos sa bowl. Bukod sa makakatipid na sa water bills, nagpo-promote din ito ng exercise dahil para magamit ang tubig, kailangan muna itong ipump palabas. Ang imbensyong ito ni Camacho na ipinakita sa MIB o mga imbentor ng bayan ay hinango sa nakaugalian ng mga Pinoy na paliligo gamit ang tabo at nakaapak sa palanggana para makatipid ng tubig. Pinatunayan ni Camacho na hindi lang mga scientist ang maaring maging imbentor dahil sino nga ba ang mag-aakala na ang isang salesman ay makakagawa ng isang imbensyon na hindi lamang makakatulong sa kalikasan, ngunit makakahakot rin ng parangal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Russia kumala sa International Criminal Court. Inanunsyo ng Russia ang tuluyan nilang pagkalas mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa Russian Foreign Ministry, nagpalabas ng permadong direktiba si Russian President Vladimir Putin kaugnay nito. Giit ng Russia, ito'y dahil naabot ang kanilang inaasahang magiging ganap na independent at authoritative international tribunal ang ICC. Ayon kay Putin, ineffective ang ICC kung saan inihalimbawa pa nito ang 4 pa lamang na sentensyang inilabas sa loob ng 14 na taon at ito ay ginastusan na agad ng ilang bilyong dolyar. Samantala, balita naman mula sa London, Post-Truth napiling Word of the Year. Post-Truth ang napiling Word of the Year ng Oxford Dictionaries. Ito'y dahil anya sa madalas na paggamit ng naturang salita dulot ng Brexit vote sa Britain at maging sa pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump. Batay sa datos ng Oxford, tumaas ng mahigit 2,000% ang naging gamit na post-truth noong nakaraang taon. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Nakuha ng Ateneo ang solo second spot sa UAAP Final Four matapos mag-come from behind at manalo sa Adamson Soaring Falcons sa score na 73-67. Sinamahan ng Ateneo ang kanilang karibal na De La Salle Green Archers sa ibabaw ng standings at naiwasan ang triple tie situation para sa second spot. Dahil sa magandang shot creation ni Thirdy Ravena sa fourth quarter, nahabol ng Ateneo ang 53-52 na labang ng Adamson pagsimula ng fourth quarter. Tinapos ni Thirdy ang laro na may 14 points at 5 assists dahil sa kanyang spin move papunta sa lane na hindi mabantayan ng Adamson Soaring Falcons. Samantala, hindi naman pumapasok ang mga 3-point attempts ni leading scorer ng Adamson na si Jerick Ahanmisi at napilitan silang maghanap ng ibang scoring opportunities. Dahil sa panalong ito, umangat ang Ateneo sa 10-4 na record na nagbigay sa kanila ng twice-to-beat advantage bilang second place sa rankings. Samantala, ang Adamson naman ay nagtapos ng 8-6 at 4th place. Makakasagupan ng Adamson ang top-seeded De La Salle Green Archers habang susubukin namang talunin ng Ateneo ang defending champions na FEU Tamaraw sa Final Four. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon.
Patuloy na kumakalat ang isang picture ni Ellen Adarna at bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Sebastian Basi Duterte na naghahalikan. Ito'y sa kabila ng balibalita na may relasyon ang dalawa bagamat ayaw aminin ng mga ito. Ang nasabing picture ay nakuha mula sa Instagram ng isang may account name na Janica Go. Naglabas naman ng pahayag ang management team ni Baste kung saan sinabi nito na hindi sila nakikialam sa personal life ng binata. Ayon sa statement ni Betchay Vidanes, karapatan ng bawat isa na makipag-close sa mga taong gusto nitong maging ka-close. Sinabi pa nito na binata si Baste at hindi pa ito kailanman ikinasal at wala rin umanong label ang relasyon nito kay Ellen. Una nagsimula ang usap-usapan na may relasyon ang dalawa nang maglabasan ang picture ng mga ito nakuha sa Siargao Island kung saan sinabi ni Ellen na magkaibigan lamang sila ng binata. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Bahagyang umaliwalas ang kalangitan ngayong umaga. Bagamat patuloy naman ang paglamig ng nararamdaman nating temperatura tuwing gabi hanggang madaling araw. Patuloy kaya natin itong mararamdaman sa mga susunod na araw ngayong tunay na papalit na o papalapit na ang Kapaskuhan. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay RH44, Vien Dacles. Vien. Thank you, Dennis. Patuloy na makararanas ng kalat-kalat na pagulan ngayong araw ang mga lalawigan sa bahagi ng Northern at Central Luzon dahil pa rin yan sa pag-iral ng tail end of a cold front. Dahil dito kaya't asahan na ang moderate to occasional heavy rains and thunderstorms sa mga lalawigan ng Isabela, Cagayan, Apayao at Aurora na maaaring magresulta sa flash floods at landslides. Asahan naman na may light to moderate rain showers and thunderstorms sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley, Eastern Visayas, Caraga at Northern Mindanao. Isolated rain showers or thunderstorms naman ang aasahang panahon dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, nagpakita ang araw kanina ng 5:58 na umaga at lulubog naman mamayang 5:24 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News, Weather Center. Isang kababasok lang na balita, isang underground river ang nadiskubre ng mga scientists sa planetang Pluto. Ang pagkakadiskubre ng mga scientists ay nalathala sa journal na Nature, kung saan kasama na ang Pluto sa mga planetang kasama sa solar system na may pinaniniwalaang may itinatagong underground river. Ayon sa planetary scientist na si Francis Nimmo ng University of California, Santa Cruz, tinatayang may lalim na 62 miles o 100 kilometer ang nidiskubreng underground ocean at nababalutan ng maraming yelo. Samantala, sinabi ng isa pang researcher na si Richard Binzel na hindi prime candidate para tirhan ng Pluto. Ngunit wala umanong imposible. Saints, malamig dyan sa Pluto, pag-usapan na po natin ang Pasko. Ilang araw na lang bago sumapit ang Pasko, ito po ang ating countdown. Meron tayong 37 days to go. 12 hours, 11 minutes at 25. Pasko na. 25 seconds. At sumayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng buo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.